Welcome sa aking podcast, the shows where we explore the heart of human connection. I am your host, Bern Villapuerte, and today we are looking at the vital differences between a safe harbor and a sinking ship. Pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng isang healthy relationship sa isang toxic na pagsasama. Minsan kasi, dahil sa sobrang pagmamahal natin, hindi na natin napapansin na unti-unti na pala tayong nalulunod. Let's break it down. Simulan natin sa masarap sa pakiramdam. Ang healthy relationship, ang pundasyon nito ay hindi ang kilig, kundi respeto, tiwala, at tunay na suporta. Dito, kampante kang magpakatotoo. Yung tipong hindi mo kailangang magpanggap para lang mahalin ka, ganun. Kapag may problema o misunderstanding, hindi kayo magkalaban. Sa halip, magkakampi kayo laban sa problema. Like that. Isang malaking green flag ay kapag hinayaan ka ng partner mong lumago. Hindi siya banta sa mga pangarap mo, siya pa nga yung unang magsasabi sa'yo na, kaya mo yan, proud ako sa'yo. In a healthy space, your world expands. Your connections gives you a peace, not anxiety. Next, the toxic relationship. Pero paano naman kapag toxic na? Madalas, hindi ito nagsisimula sa malaking away. Nagsisimula ito sa pakiramdam na parang lagi kang naglalakad sa bubog. O walking on eggshells nga, ika nga nila. Takot kang magsalita kasi baka magalit siya. O kaya naman ay lagi kang pinararamdam na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ang tinatawag nating gaslighting. Ang toxic na relasyon ay nakakapagod syempre. Imbis na ma-inspire ka sa buhay, pakiramdam mo ay nauubos yung energy mo at unti-unti kang nalalayo sa mga kaibigan at pamilya mo dahil sa sobrang selos o control. Love should be a safe harbor, a place of rest, sabi nga nila, diba? Kung ang relasyon mo ay mas madalas magbigay ng bigat ng loob mo kaysa sa kapayapaan, it's time to stop and reflect. You deserve a love that breathes, not a love that suffocates. Like that. Stay, so, ay na, astro na.